Okay, ano po ang sadya natin dito? I have a... Magkano nyo naman to binibenta? I was thinking 1M. Wow. Only. 1M sa Apo. umbrella. Sabi na, 5,000. Pasok. Pabulong ka na ulit, Tabs. I-buy ko yung strategy ko. Ano na strategy mo? Good afternoon, Boss Toyo. Ay, magandang hapon po. Pasok po. Pasok po, ma'am. Yan, sir. Magandang hapon po. Boss Toyo. Magandang hapon, brother. Magandang hapon po, madam. Ayan. Okay, taga saan po kayo? Lapit po kayo para makita po ang mga nagpapagiyan natin ang tagaganda mo. Ano? Nandito lang yung sisi ko. Okay. So, suot natin to, sir. Sino po ba ang spokesperson sa inyo? Suot ko, Alright. sir. Ay, siya po. Ito din po. Pwede din po dyan para po. O, dyan na lang. O, ito Diyan na lang po. Sige, dyan. Yan. Ito na lang anak ko kasi palagi namin kayo napapanood sa ano. Okay. Ano po ang sadya natin dito? I have a unique umbrella. Unique umbrella. Yeah, you Wow, might- bago ha. Yes, You might Wala pa nagdadala ng payong dito. Meron na ba tayong payong na episode? Wala pa. Wala pa. Wala Mukhang pa. wala pa nga po ako nakikita. Ano naman ang kina-unique sa payong na yan? Well, maganda muna. Taga saan po pala muna kayo, sir? Nakalimutan ko. Ano po ang pangalan nyo? Ako po si Mar. Mar. Rojas. Rachel. Ako po si Rachel. Mar Rachel. Ako naman si Leroy. My son. Leroy. Alright. Our So, son. taga saan po kayo? Santa Cruz, Manila. Santa Cruz, Manila. Alright. So, sige po, atin na po tignan yan kung ano po yung inyong payong. Kasi ngayon lang ako naka-special na payong. Payong ba ni Penguin? Special yung payong ni Penguin sa Batman. May kinalaman to sa history, world history. Oh. Oh, hindi lang sa Pilipinas at kumalat pa sa buong mundo. Here you go. World history. Ibig sabihin, it was known, yung history niyan was well known around the world. It's not only the umbrella itself, but na-preserve. Saan ko ha? Opo. Cory Aquino, the late president. Yep. Cory Aquino who initiated the People's Power Revolution of 1986. Yes. Ayan, ang dating asawa ni Senador Benigno Aquino. At nanay. Ni Chris Aquino at nanay ng former president na ni Benigno Aquino Jr. Wow. So, hintay lang, hindi ko kasi alam kung ano to. Alright. Ano ba to? Kailan nyo to nakuha? Yung father ko kasi, he was into Ninoy Aquino. Bata pa ako noon. I remember yung during the late 70s, yung rally na talaga nagkakalampagan ng yung mga kotse, mga bus. Tapos nung dumating na yung EDSA Revolution, yung una yata. 1986. Nakita ko na lang he had this already. He had this before the 1986 Yeah, People's Power opo, Revolution. So it was not made for the People's Power Revolution of 1986. I'm not really sure. Basta, hindi ko na masyadong matandaan. Tinabi niya lang ito. Okay. Na-preserve niya. Iningatan niya. So, this probably between 37 to 38 years. 37. I'm not so sure, pero... Pero napaka-pristine ng condition. Nagamit nyo ba to? Hindi ko ginamit niya. Kasi ang father Kasi ko... tinan mo, talang po ha, talang po. Yun na nga, iniintay ko na lang, baka lumipad eh. Diretsong-diretso yung pagbukas. Hindi yung ganito niya. Oo, kasi... Ganyan yung payong mo. Okay, so... Oo. Alright, so... Magkano nyo naman to binibenta? Well, I was thinking na dahil nga yung pagka-preserve ng father ko dyan at yung pera naman na magagamit, no, medyo kakaiba yung reason ko. Gagamitin ko lang yung pera sa paglingkod upang ipakilala si Jesucristo. Dahil nasa end of times na tayo. So,
sa perang maitutulong ninyo, I'm gonna say the word maitutulong, mabibless din po kayo. Pero, Pero magkano yung idea? Oo, magkahiwalay yung kay God kasi, and yes, this one. opo. Yeah, oo, Kami pero mga Diyos din kami. well, I've just used the reason Yes. where I'm gonna use the money. Magkano po ba yan? Dahil sa historical niya tsaka yung pagka-preserve, I was thinking 1M only. 1M for an Opo. umbrella. It's not the umbrella. Like I said, yung... Yes. Opo. Pero nevertheless, patatawag tayo ng expert. Para sa akin kasi, for 1M for an umbrella that using a significant event, Opo. kunyari, nagamit siya sa 1986. Opo. Ang tanong, sino ba gumamit yan? Or yan ba ay binigay sa marami? Kasi mainit nun, di ba? Opo. Kung ginamit to 1986, di ba, yan yung mga nasa kalye, nasa EDSA nga. So, malay mo, binigay to ng Aquino para dun sa mga supporters niya, para hindi siya maarawan, maulanan. Yes. Hindi pa natin alam yung storya. Opo. Then, hindi, kung sakaling man ito yun, Yes. or ito yung binamigay nun, ngayon pa lang sinasabi ko lang, it will not be worth that 1M. Okay. Kasi, unang-una, it is not one of one. Okay. For sure. Okay. Marami niyan, malamang, kung pinamigay ito. And then, pangalawa, we do not know the exact kung kailan ba talaga ito nakuha. Tatawag tayo ng expert kasi para makita natin kung gano'n na ba talaga kaluma to. At tapos, syempre yung gumamit. Yung sinasabi ko. Kung ito ay ginamit ni Cory Aquino at nandun siya sa stage, Ibang istorya yun. yes, it could be I- priced for million. I Okay? agree with you. So, tawag tayo ng expert para malaman natin ito mabuti dahil ako ay mga haka-haka din lang naman ang aking sinasabi. Hindi naman haka. Actually, naman yun. based lang naman sa kasi ako ako rin yung kumukuha ng mga gamit. So, syempre, yung mga kinukuha kong gamit, gusto ko talagang may something na pag tinanong ko, saan mo nakuha yan? Gamit yan ni Cory Aquino noon. Or kaya ito, gamit to nung Madre doon. So, meron talaga siyang in particular na matatandaan ng tao. Okay, so, tawagin natin ang ating isang expert na si Sir Angelo. Sir Angelo, ano to? Alam ko, pro Aquino to. Isa na... Hindi naman, anti-Marcos lang. Magkalaban kami, wala kita mo, pro Marcos ako. Hindi, wala ganon. Sa ito nga sa katulad nga ngayon, may eleksyon, di ba? O, ayan, o. So, wala naman ang magkakaibigan. Kanya-kanyang opinion yan. Hindi dapat nag-aaway-aaway yung magkakaibigan dahil sa iba't ibang opinion pagdating sa politika. Don't worry about it. Yung nanay ko naman, Marcos. Yes, hindi. Actually, sa akin walang ganon. So, kanya-kanya lang siya nating. So, Sir Angelo, Yes, sir. an umbrella. Payong Yes. Cory Aquino. Yan. They didn't know kung kailan talaga siya. Tingnan mo muna. Sabi nila, baka no before the revolution on 1986. And they are not sure. So, tingnan mo. Well, based dun sa mga... Have you seen Ano one? siya, mga... Merong headlines sa Malaya, 1983. Ito, hindi ko alam kung saan galing. Mr. and Miss yata ito. Ano pa? Editorial, baka Malaya rin to. So talagang 26 acquitted in Aquino's Day, 83. So, it was before. It was before the EDSA revolution. Eto, joined the nationwide to elect Cory Aquino. So, It is. definitely, siya, Before. after 1985, mga 80, pwedeng late 85 to early 86. So, net on the exact EDSA revolution of 1986. Pwedeng campaign period. Campaign period. Kasi dun yung mga memorabilia natin, mga political. Have you seen one before? No, this is the first time I saw an umbrella. Pero marami na ako na-handle na memorabilia na both sides. Aquino, Marcos, Garcia, Macapagal. So, is it legit ba na matagal na siya? Or kasi we could actually, pwede tayo mag-produce na hindi ko kasi alam eh. Good question, ano? Good question. Oo, kasi pwedeng magpagawa ng payo na Pwede nga napakadali. magpagawa ngayon. At ilagay mo lang siya sa condition na harsh condition na environment. It could look like, di ba, mga 5 years to 10 years na old, di ba? Pwede. So, yan din yung tinitingnan ko. Isang possibility yun na hindi natin pwede i-discount.
Pero usually kasi, May mic ka ba? Narinig mo ba, Mike? Ay, pero mas saglit lang. Sa rami lang. Oh. So, Maganda rin kung i-carbon 14. yun nga lang, baka hindi ma-carbon 14 yan kasi. ano carbon 14? Hindi ko naman Yung carbon 14 dating, dinidate niya yung mga organic elements, organic na components na isang artifact or bagay. Oh, Yun. so ang galing niya, ha? Ang galing niya, ha? Galing, ha? Oh. Kaya, yung mga inanimate objects, minsan mahirap i-dating kasi nga kunyari wala silang carbon dun sa ano nila, walang tela, gano'n. Okay. Ito kasi parang plastic di ba? Yes. So, What do you think? yun hindi tayo sure Hindi tayo sure dun sa kung ginawa talaga siya during the period. Pero ang masasabi ko lang to, definitely after 1985. Definitely after 1985. Oo. So, And based sa kalawang, it can be on the campaign election period when Cory Aquino kalaban si Ferdinand Marcos. Pwede siyang ginawa last year, tapos kung malawang na ganito, pwede rin nangyari yun. Yes, katulad nga ng sinabi Original ko. pa to. Yun nga yung sinabi ko. Pwede kasing ganon eh. Pero yun nga lang, bakit ka gagawa nito ng bago lang? Di ba? So, Wala pa naman sponsor before. Oo. Meron ka ng update. Meron ka ng update. Ano, parang nahula ka na, oy, lolokohin ko si Mas Toyo, gagawa tayo ng katunayan, di ba? So, pero we're not sure kung what year talaga. Ang definite na natin, yung mga memorabilia na definitely kaya nating i-date. Siyempre, yung mga ID. Kunyari, yung nagkaroon na ako ng ID card ni Ninoy nung nasa Clark Air Base siya. Okay. Meron siyang ID card. So, yung mga ganon. Na-expect ko na dito sa shop ko, dali mo na dito. Wala, benta ko na yan. Nabenta na pala, okay. Dati na. Di ba tayo magkakilala? So, ito, maganda sana. Pero, yun nga, meron tayong level of uncertainty dun sa sobrang kung dami. kailan Yun siya nga, nagawa. in-explain ko rin sa kanila. Tapos, with the said amount, sabi ko sinong gumamit, there should be one in particular na Ang exception wala dyan, rin signature. Alam niyo, napaka-important. Kung ito may signature, kunyari kahit ni Gringo Nasan, or any sikat na personality on that EDSA revolution, it will be worth talaga. Nakatabi lang yan sa kwarto ng tatay ko. So, pwede nga to sa campaign material. We're not, Sir Angelo, hindi rin siya sure. Kasi first time din na may nakita siyang gato at ako din. tsaka dagdag ko lang, Boss Toyo, assuming na campaign material siya, ang pricing niya, ang pricing niya doon sa mga nakikita kong campaign materials, mga 50 to 500 to 1,500. Yes, mga campaign materials na luma. O kasi parang may nabili na tayo dati ng mga campaign materials like yung kala Tolentino, yung stickers, di ba? Pero ano siya, value-wise, kung kukompare mo doon sa mga Marcos na campaign materials, mas may value naman yan. Kasi nga, mas kukonti yung... Mas kukonti. So, kasi magkano? machinery. Magkano? May value. Hindi. Talaga, magaling. Ay, kinakalaban ka. Hindi ko na babali yan. Magkano? Ganyan Assuming na campaign material siya, assuming na correct yung sinasabi ni Sir. Kaya mga upper 1,000 to 1,500. Alright, Yan. maraming salamat. Sir, Angelo. thank you. Okay. Sir, akin Okay. na yung mic namin ulit. Baka mag-CR na naman ako. $1,000. Okay. So yun nga yung sinasabi ko regarding this. There's, hindi tayo certain talaga, hindi tayo sure. Well, if you find out na hindi siya legit, you can have my address. You bring it back to me. Ngayon ko lang nga. Pero not to that amount pa rin. If it's still, kunyari legit siya per campaign, at nakuha siya per campaign with ganun katagal, it's still around those prices lang kasi it's just a campaign material stuff. Ganun yung price range nun when it comes to collecting campaign materials, even way before, kahit siguro mas mahal kunyari campaign materials nila, makapagal, mas matagal, mas mahal. Pero not to the point na sobrang taas niya. Okay. It's unless na may pirma siya yung kumandidato Yun. na talagang magtataas yung price or talagang ginamit ng mismong kandidato at meron tayong proof na gamit niya sa campaign material, gamit niya to sa motorcade niya. Yun, iba yung price. Pero dito, na you just have this old umbrella
na hindi talaga natin alam kung ano ba talaga to. Sana may makatulong kung sakali man na may nakakalam or meron pang may iba nito, PM nyo ako at pwede natin balikan. Actually, hindi ako tatawad kasi your price is 1 million and according to Sir Angelo, it's just ranging from 500 to 1,500 pesos. So it's very much impossible that we will meet in the middle kasi sobrang layo. Okay? Oo, grabe. Doon na lang sa pagtago ng father ko dyan, ano? 500 lang, tinago niya ng ganung katagal. Oo, so hindi na. Pero balay mo, katulad kasi, nung nakaraan, meron kaming sculpture na hindi rin namin alam. Dumating yung point na may tumawag for the knowledge of that item at nabigyan namin ng price. Alright. Okay, so from zero price, dahil hindi ko ma-pination kasi hindi namin alam, na benta ng 32,000. So, 32.5. hindi natin, kasi wala tayong kasiguraduhan kung ano pa to. Pero kung campaign material nga to, it's just an ordinary campaign material, 500 to 1,500 or kahit 2,000. Oo, sa tingin ko, the max na pwede to is 2,000 pesos. Yeah, okay. Well, Pero anyway, i-keep nyo na lang muna. yeah, I'll keep it. Pero ako, gusto ko siya kung 2,000 pesos. Kasi wala pang payag dito. Okay, so yun. Ito po yung umbrella nyo. At 2,000 ayaw nyo? Pero maganda yung ano niya, Maganda sir, sana. kasi help siya yung kay Oo, Papa maganda na Jesus. kay Papa Jesus. Pero, Oh my God. pwede tayo mag-PM-PM doon. Pero kasi para sobrang pag-usapan na. layo. Alright? Yeah. So maraming salamat, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Salamat po. Punta lang tayo sa office. Ay, di pala siya pumunta sa office. Okay, so. Okay, thank you po. Thank you. Ayun nga, yung umbrellang yun, for me, tinago ng father ko yun for more than 36 years. Hindi naman yung umbrella itself yung mai-preserve mo isang bagay, yun ang mahalaga. Tapos yung pagka-rare nung umbrella, I don't think na meron pa siyang kaparehas dahil madaling masira yun So yung mga panahon na yun, pinagagamit na yun ng mga tao. So yung patunay lang na naitabi namin at yung history nun is hindi lang history sa Pilipinas, kumalat yun sa buong mundo. Kaya hopefully may makakita pa nun and then they give us a call and then we're always there for that item. Thank you.